Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Muli ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kwentong ito. Naway, magustuhan niyo po ang kwentong handog namin para lamang sa inyo. Simulan na po natin ang kwento at samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Alam mo ba na ang pera ay kaya nitong makuha ang lahat ng bagay na gusto mo? At walang kahirap-hirap na mabibili mo ang mga bagay na gusto mo. Ngunit palagi mong tatandaan na hindi natin mabibili ang kaligayahan at pagmamahal. Kusang nararamdaman iyon at hindi nabibili. Siya si Amber Leveste, 22 years old at nag-aaral pa lamang ng business management. Matagal na siyang may gusto kay Calix de la Paz at dahil galing siya sa isang mayamang pamilya ay napapayag niya ang mga magulang niya na ipagkasundo sila sa isang kasal. Sa kasamaang palad, iniwan din siya ng kanyang asawa. Ikaw man ang gumawa ng sarili mong tadhana ay tandaan mo na hindi rin aayon sa iyo ang lahat. Ang nakawin ang kaligayahan ng isang tao ay may kahinatnan iyon. Nanay? Tawag sa kanya ni Omega. Umubo-ubo si Amber ng 3 beses bago tumayo at patakbong pumunta sa masikip nilang kusina. Kumuha siya ng maligamgam na tubig. Nilagyan niya muna ito ng kaunting asin para maibsan ang pangangati ng kanyang lalamunan at para hindi na siya umubo palagi. Nanay, okay ka lang ba? Subalit, hindi siya nakasagot at napaubo pa rin siya sa tindi ng pangangati ng kanyang lalamunan. Napaluhod na lamang si Amber at tinakpan ang bibig nito. Mabilis siyang dinaluhan ni Omega at hinagod ang likod niya. Okay lang ako, Omega. Napagod lang siguro, anak. Nahihirapang sagot ni Amber dahil pinipigilan niya na umubo. Pero nakita na lamang nito ang kamay niyang may bahid na ng dugo. Nanay, bakit po may dugo? Naiiyak na tanong ng kanyang anak at inalalayan siya nito upang makaupo sa upuan. Inasikaso pa siya ni Omega dahil nanghihina siya. May dugo po yung ilong niyo, nanay. Mainit kasi anak, sa labas, kaya dumugo ang ilong ni nanay. Nanghihinang sagot ni Amber dahil ganoon talaga siya kapag sobrang init. Pero nay, yung ubo niyo matagal na. May pag-aalalang pahayag ni Omega. Muli siya nitong binigyan ng tubig kaya't kinuha niya ito at ininom. Gusto ni Amber na magpa-check up pero wala siyang pera. Nag-aalala na rin siya sa kanyang ubo dahil matagal na rin ito at minsan ay nahihirapan na rin siyang huminga lalo na kapag umubo siya ng malalim. Isa pang pinag-aalala niya ay masakit ang likod at kanyang dibdib kapag sinusumpong siya ng sakit niya. Nanay, magpahinga ka na muna. Ako na lang po maglalaba. Anak, hindi mo pa kaya. Tapak-tapakan ko lang po to, nay. Big girl naman na po ako eh. Inosenteng sagot naman ito at nagsimula na itong tinapakan ang nilalabhan niya. Emerald! Sigaw niya sa totoong pangalan ng kanyang anak at mabilis siyang lumapit dito kahit nahihirapan siyang huminga. Nakita niyang nag-peace sign ito at ngumiti ng matamis kaya parang nawala ang kanyang sakit na nararamdaman. Alam ni Amber na ang anak niya ang siyang tanging lakas niya at ang pag-asa sa buhay kaya siya nabubuhay pa. Sorry po, nanay. Paumanhin na po. Anak, wag nang matigas ang ulo, please. Pakiusapan niya at nagpalinga-linga pa siya dahil hinahanap ng mga mata niya ang 2 pang anak na lalaki. Nasaan ang kapatid mo?
Lumabas po sina Alpha at Beta nanay. Itinabi na ni Amber ang anak para matapos na niya ang ginagawa niyang paglalaba upang may pangkain na sila mamayang gabi. Alpha, Omega, Beta ang palayaw ng triplets ni Amber. Mahilig kasi siyang manood ng werewolf movie noon. Kaya iyon ang binigay niyang palayaw. Si Alpha ay si Caleb Azel, ang totoong pangalan nito. Si Beta ay Caleb Amer. Samantalang si Omega naman ay Emerald. 6 na taon na ang mga edad nila. Tawagin mo na sila sa labas at kakain na tayo mamaya. Tapusin ko lang to, anak. Sige po, nanay. Panatag ang loob ni Amber. Nakakakain silang mag-ina ng 3 beses sa isang araw dahil labandera nga siya. Aminado siyang mahirap ang balik ng consequences ng kanyang ginawa. 7 taon na ang nakakalipas. Pero nagpapasalamat siya dahil binigyan pa rin siya ng Panginoon ng pag-asa at lakas. Dahil sa 3 mumunting anghel na naging blessing sa kanyang buhay. Gulat at umuwang ang mga labi ni Amber nang makita niyang may daladalang maleta ang mahal na asawa. Patakbo siyang lumapit sa kinaroroonan nito at hinarang ang kanyang katawan para hindi lang makaalis si Calix. Pero marahas lang siyang hinawi nito kaya na out of balance siya at sumalampak siya sa sahig. Calix! Umiiyak niyang tawag sa asawa. Ramdam ng kanyang katawan ang sakit sa pagkakabagsak niya at wala siyang pakialam dahil ang kanyang atensyon ay nasa asawa lamang na ngayon ay palabas na ito sa main door ng kanilang bahay. Calix, sandali! Mag-usap naman tayo! Natatarantang saad niya at mabilis na tumakbo. Niyakap niya ito mula sa likuran. Please, Calix! Bitawan mo ako, Amber. Malamig na sigaw nito, pero umiling lamang si Amber. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero hayaan mo naman akong iparamdam na mahal kita. Hindi na natapos ni Amber ang kanyang sasabihin dahil marahas na tinanggal ni Calix ang mga braso niya na nasa bewang nito. Di pa ako handa sa responsibilidad. Ang maging pamilyado. Dahil lang sa kagagawan mo, Amber. Hayaan mong unahin ko muna ang pangarap ko. Pahayag sa kanya ni Calix. Doon na pahinto si Amber. Dahil ninakaw niya ang pangarap nito at ang kasiyahan. I'm sorry, Amber. Naramdaman niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Calix, pero hindi pa rin siya bumitaw sa pagkakayakap niya. Ginawa ko naman. Nakisama naman ako sa'yo. Pero wala pa rin talaga dahil may pangarap pa ako. Kaya pakawalan mo muna ako, please. Dahil hindi mag-work ang marriage natin kapag hindi kita kayang mahalin. Kasi natali lang naman tayo sa pamimikot mo sa akin. Sana naman maintindihan mo ako. Nagsusumamong sambit nito. Dahan-dahan nang bumitaw si Amber at parang umurong ang mga luha niya. Kung gusto mong bumalik, nandito lang ako. Maghihintay ako, Calix. Dahil sa pag-ibig ni Amber kay Calix, ay pinili niya ang shortcut para makuha ang nais niya. Ang pikutin ang asawa niya at talagang mali ang paraan na kanyang pinili. Pinanood lamang ni Amber ang pag-alis nito, bit-bit ang maleta. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Masakit makita ang lalaking mahal niyang umaalis. Subalit, may pangarap ito at ayaw niyang maging kontrabida pa. 1 linggo ang lumipas mula nang iniwan si Amber ng kanyang asawa. Nawalan siya ng ganang mabuhay kaya napabayaan niya ang sarili niya. Pero timing ang blessing na binigay ni God para muli siyang lumaban sa laban ng buhay. Nanatili pa rin siya sa kanilang bahay at naniwala siyang babalikan siya ng kanyang asawa. Pero hindi niya inaasahan ang bisita niya ng araw na yon. Magandang umaga po.
Ipagbati niya sana sa kanyang mother-in-law, ngunit isang sampal ang sumalubong sa kanya. Tumabingi ang mukha ni Amber dahil hindi niya inaasahan ang isang malakas na sampal galing sa ina ng kanyang asawa. Napaluha siya at napahaplos sa kanyang pisngi dahil ang buong akala niya tapos na ito. Pero may 2 kasunod pang sampal sa pisngi ang kanyang natanggap. Ang lakas ng loob mong pikutin ang anak ko! Galit na sigaw nito at pulang-pula ang magkabilang pisngi. Hindi alam ni Amber ang isasagot niya rito dahil nabablangko ang kanyang isipan. Basta ang alam lamang niya ay nagmahal siya at dahil sa pag-ibig, nagawa niya ang lahat, mapasakan niya lamang noon si Calix. Nanatili lamang siyang nakatayo at nakayuko sa harap nito habang nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha. Tama ang ginawa ng anak kong iwanan ka, Amber! Hindi ko siya masisisi sa ginawa niya dahil alam kong hindi pa siya handa sa pagpikot mo sa kanya. Babae ka pa naman! Nakakaawa ka! Desperada ka, Amber! Nakakahiya ka! Lumayas ka! Buong puwersa siya ritong itinulak at sinabunutan. Dahil sa kalagayan ngayon ni Amber, ay hindi siya lumaban. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang mga salitang masasakit na binigay nito sa kanya. Dahil unang-una sa lahat, kasalanan naman talaga niya. Tandaan mo ito, Amber. Bago ka gumawa ng isang bagay, ay paghandaan mo ang consequences na ibabalik sa'yo. Dahil hindi madali ang laban sa buhay kapag binadali mo. Kasal na po kami ni Calix at magkakasal? Ha? Hindi makatingin si Amber sa mga mata nito na punong-puno ng galit at puot. Anong alam mo sa kasal, Amber? Anong alam mo sa kasal? Sabihin mo nga sa akin, Amber! Binitawan siya nito at gamit ang hintuturong daliri, itinulak siya sa noo. Kaya't napaatras si Amber. Alam naman niya na hindi siya gusto ng kanyang biyenan, pero heto siya at nagpapakumbaba pa rin. Ang kahulugan po ng kasal ay ang 2 taong nagmamahalan lamang. Bulalas niya bago niya ito iniwan. Patakbo siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Amber is obsessed to the man she loves. Kaya niyang gawin ang lahat para lamang mapasa kanya ang lalaking minamahal. Pero nagkamali siya dahil habang tumatagal na nagsasama sila ay doon niya napatunayan na ang pagsasama ng 2 tao ay dapat may pagmamahal. Hindi pwedeng one-sided love lang, kaya siya iniwan ni Calix. Naway ang iyong mga pagpipilian sa susunod ay sumasalamin na sa iyong pag-asa, Amber. Hindi ang iyong kagustuhan lamang. Huwag ka na muling maging makasarili. Learn to wait, dahil kapag para sa'yo ibibigay sa'yo, hindi ngayon, pero sa tamang panahon. In God's perfect time. Alam ni Amber ang mga katagang binigkas niya ng araw na yon. Yun din ang baon-baon niyang motivation para mag-umpisa sa buhay. Umalis siya at ibinenta niya ang bahay nila ni Calix para may panggastos siya sa kanyang haharaping buhay. Alam niyang hindi madali ang maging isang single mother. Napakurap-kurap si Amber dahil muli na naman niyang naalala ang kaniyang nakaraan. Marami siyang natutunan habang nakikibaka siya sa buhay ng mag-isa. Mula pagbubuntis niya hanggang sa nagsilang siya ng triplets. Nanay! Sigaw ni Omega. Nilingon ito ni Amber. Mahirap ang mag-alaga ng 3 bata kung alam mong walang-wala ka. Noong nanganak si Amber ay ang daming nag-offer sa kanya na ampunin na lamang ang kanyang mga anak. Isa na roon ang doktor, subalit tumanggi siya. Ayaw niyang dagdagan ang kanyang kasalanan. Ang ipaampon ng anak niya ay hinding-hindi niya gagawin. Ayaw din naman niya na magkahiwalay sila ng kanyang mga anak, kaya't mag-isa niyang itinaguyod ang mga ito. Ano yon, anak? Tanong ni Amber sa anak niyang tumutulo na ang pawis nito sa noo.
Di ko makita sina kuya. Sagot nito. Nagmarch siya papalapit sa kanya at umupo rin ito sa kanyang harapan. Baka naglalaro lang sa labas, Omega. Baka nga po, nanay. Saad naman niya at nangialam na naman ito sa ginagawa ng ina. Anak, Nanay, alam ko naman po maglaba. Hayaan mo na ako tumulong sa'yo. Diba, mas para mapadali. sa katinuro pa ng nguso nito, ang dalawang kamay niya na nagkukusot na ng damit. Emerald, huwag matigas ang ulo. Sita ni Amber at hinawi niya ang maliliit nitong kamay pero sadyang makulit ito dahil naglagay lang ng bubbles ang anak sa ilong niya kaya't nagkulitan silang dalawa. Masaya ang araw na yon ni Amber kahit alam niyang may iniinda siyang sakit. Masaya na kasi siya at kumpleto na dahil may mga anak siyang makulit, mabait at mapagmahal. Kahit pakiramdam niya binalikan na siya ng karma, pero taos-puso niyang tinanggap ito dahil alam naman niyang kasalanan niya. Samantala, nakapark ang sasakyan ni Calix sa gilid ng kalsada. Sa isang department store na hindi kalayuan, papasok sa street ng kanyang bahay. Pauwi na kasi siya nang tumunog ang message tune kaya napilitan siyang huminto at binasa ang mensahe. Oh gosh, Bulalas ni Calix at napahilamos pa siya sa palad niya. Ngayon, isa na siyang ATP senior captain at plano na niyang hindi na muna lumipad dahil natupad na niya ang pangarap niyang maging piloto. 29 years old na siya at mag-isa pa rin sa buhay. Abala siya sa pagtitipa sa cellphone. Masama ang loob ni Calix dahil ngayon lamang niya napagtanto ang lahat. Nangarap siya para sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya akalain na hindi naman siya naging masaya at hindi satisfied. Nasaan ka na, Amber? Akala ko ba hindi ka alis sa bahay natin? Akala ko ba hihintayin mo ako? Mga katanungan ni Calix sa kawalan. Matagal na niyang pinahahanap ang kanyang asawa at akala niya ay sa kanyang pagbabalik ay may asawang naghihintay sa kanya. Ngunit ang bahay nila ay naibenta na rin at wala nang bakas nito. Huli na nang ma-realize ni Calix na may puwang na pala sa kanyang puso si Amber at simula nang iwan niya ito, hinahanap-hanap na niya ang presensya nito. Tinuloy niya rin naman ang misyon niya para sa kanyang pagbabalik, maging proud sa kanya ang kanyang asawa. Pero isang pasakit lang pala ang naghihintay sa kanya. 3 taon lang naman sana siyang mawawala. At umabot na sa 4 na taon ang paghihintay niya pero wala pa rin. Naniniwala pa rin ako, Amber, na isang araw, pagtatagpuin tayo ng tadhana. At kapag muli kitang nakita, ay sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala pa mula sa akin. Bulong ni Calix at naisubsob niya ang muka sa manibela ng kanyang sasakyan. Masaganang tumulo ang mga luha niya at hinayaan na lamang yun. Nasa ganoong posisyon siya nang makarinig siya ng 3 magkakasunod na katok mula sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan, kaya't naalarma si Calix. Malalim siyang huminga dahil nakikita niya ang isang bata sa labas. Kahit tinted ang kotse niya, pinipilit nitong silipin ang nasa loob. Wala kang masisilip, bata. Fully tinted ang sasakyan ko at bulletproof. Naiiling niyang sambit. Pinagmamasdan na lamang niya ang maamong muka ng batang pasilit. Alam ni Calix na maraming kaso ngayon ang mga sindikato na ginagamit ang mga bata para turuang magnakaw dahil iyon ang kanilang modus. Sakit sa ulo ng gobyerno ang mga sindikato ngayon. Pero wala naman silang magawa dahil mga halang ang mga kaluluwa nila. Bulong niya at hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kanyang manibela. Ngunit sadyang makulit ang bata kasi muli itong kumatok. Sa huli ay bahagya na lamang ibinaba ni Calix ang salamin ng bintana ng kanyang sasakyan.
Ngumiti ng kay tamis-tamis ang paslit, kaya para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hello po! Masiglang bati nito at may kasama pa itong pagyuko. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Calix dahil sa pagtatama nila ng mata ng bata. Magandang tanghali po, Ginoo. Ako po si Alpha at heto naman po si Beta. Pakilala ng bata. Nakita ni Calix ang kasama nitong pawisan na dahil sa tirik ng araw at kumakain ito ng crackers. Bili na po kayo ng nilagang itlog po. Ginoo, mura lang po ito. Meron na rin pong kasamang asin. Magalang nasabi ng nagngangalang Alpha at tinaas pa nito ang nakasupot na mga itlog na tigta-3 piraso. Ako po ulit si Beta. Pakilala naman ng isang bata kay Calix at nagsubo pa ito ng crackers. Ayusin mo nga. Narinig niyang sita ng isa. Kambal kayo? Gulat na tanong ni Calix. Magkamukha kasi ang mga ito. Opo, 3 po kami. Babae po yung isa. Singit naman ni Alpha at umuwang pa ang kanyang labi. Bili na rin po kayo ng paninda ko po, Ginoo. Sabi naman ni Beta at pinakita pa nito ang mga panindang crackers. Mura lang din po ito, Ginoo. Mas mura po ito sa itlog po ng Kuya Alpha. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin dahil nakita ni Calix na siniko ito ng kakambal. Hindi tayo makakabenta kapag idadaon mo ang paninda ko, Beta. Wala tayong pambili ng gamot ni nanay pag ganyan ka. Bulong nito sa kapatid. Napailing si Calix dahil ang paninda pala ng mga ito ay para sa nanay ng mga bata. Gustong bagdripan ni Calix ang 2 bata dahil ang mamahal naman pala talaga ng mga paninda ng mga ito at saka nagtatalo pa sa kanyang harapan. Binuksan na ni Calix ang makina ng kanyang kotse at muli siyang napatingin sa kambal. Nataranta ang mga ito. Inakalang aalis na siya agad. Ginoo? Koros ng 2 bata sa kanya. Baka sa mukha nila ang lungkot. Ginoo, pakiusap naman oh. Mura lang naman po ito, Bo. Bili nyo na po. Pagsusumamong sabi ni Alpha kay Calix. 95 pesos lang po ito. May discount na po kayo, Ginoo, sa akin. 95 pesos ang 3 itlog. Tanong ni Calix saka itinuro niya ang paninda nito. Opo, may free naman po kaming asin, Ginoo. Di na po kayo malulugi. Mabilis namang sagot ni Alpha. Hindi napigilan ni Calix ang matawa dahil sa kainosentihan ng mga bata sa kanyang harapan. Ang mahal pa rin. Kibit-balikat namang sagot ni Calix kaya't napayuko ang paslit pero naaliw siya sa 2 kaya hindi mawala-wala ang kanyang ngiti. Para po ito sa nanay naming may sakit. Pambili po kasi namin ng gamot niya eh. Dahil sapat lang po ang kinikita ng nanay namin para sa 3 beses na pagkain namin po araw-araw. Saad ni Beta na mukhang paiyak na. Biglang naantig ang puso niya sa 2 batang naglalako, makatulong lamang sa mga magulang. Anong trabaho ng tatay niyo? Tanong ni Calix pero hindi sumagot ang 2 bata at nagkatinginan pa. Bakit niya hinahayaan kayo na maglako sa ganitong tirik na araw? Ang dapat sa inyo nag-aaral o di kaya naman naglalaro lang, hindi ang maghanap buhay. Wala po kami tatay. Anong wala? Hindi kayo magagawa kung wala kayong tatay. Wala po, Ginoo. Sabi po ni nanay, nagtatrabaho po ang tatay namin sa himpapawid. Sagot ni Beta at umaksyon pa ito. Kung may trabaho naman pala ang tatay niyo, bakit niyo pa rin ginagawa mga to? Hayaan niyo nga po, Ginoo. Marahil iniwan na po kami ni tatay kaya hindi na po namin siya kasama sa bahay. At muli lang siyang natigilan. Hindi po kasi sa amin to, Ginoo. Inutos lang po sa amin ni Aling Suling na ibenta po namin to para magkapera po kami.
50 pesos yung 50 pesos naman pong 3 itlog. Kaso po pinatungan ko po ng 50 para may pambili po kami ng gamot ni nanay. Ito naman po Ginoo ay 60 na lang po. Mas malaki po discount nyo sa paninda ko kaysa sa paninda ni Kuya Alpha. Sa naisip, ganoon nga ang nangyari. Hindi naiwasan ni Calix ang mahabag sa sinagot ng mga ito. Magaan din ang loob niya sa mga bata at gustong-gusto niya ang pagtatama ng kanilang mga mata. Tila hinahaplos ng malambot na kamay ang kanyang puso. Alright, tapos na ang usapan. Magkano lahat ng yan? Tanong niya sa kakinuha niya agad ang kanyang wallet. Tumingin naman si Calix sa kambal na mukhang nagulat pa. Pumilantik siya sa hangin para magising na ang mga ito sa kakatulala sa kanya. La, nawala na po yung binibilang ko, Ginoo. Reklamo ni Beta kaya't natawa si Calix. Nagbibilang pala ito sa kanilang isip kaya parang natulala na sila. Okay, maghihintay ako. Sige lang. Magbilang lang kayo. Ginoo, 60 po ba yung sinabi ko? Yeah, Tipid namang sagot niya sa paslit, saka sinandal niya ang ulo sa likod ng upuan para malaya niyang mapagmasdan ang dalawa. Ano ba yan? Rinig niyang bulong ni Beta. Parang lugi po ata ako dun, Ginoo. Mag-aabono po ata ako niyan. Lugi po talaga ako, Ginoo. wala nang bawian. Nakangising sabi pa ni Calix at tumulis ang labi nito. Kuya, lugi po ako sa 60. Bulong nito sa kapatid pero hindi pinansin ni Alpha. Napadila naman si Calix at naaliw siya na panoorin si Beta. Heto na po, Ginoo, 10 po lahat. Masayang saad sa kanya ni Alpha. Magkano? 950 pesos lang po. Here, and keep the change. Wow, salamat po, Ginoo. Masayang bulalas ni Alpha. Nakita ni Calix ang pagningning ng dalawang mata ni Alpha. Tumalon-talon pa ito at winagayway pa nito ang 1,000 sa harapan ni Beta na parang nanalo ito sa loto. Habang ang isang bata naman ay problemado at hanggang ngayon ay hindi pa natatapos sa pagbibilang. How about you, Beta? Seryosong tanong ni Calix sa batang mangiyak-ngiyak dahil alam niyang mag-aabono ito. Alam niya rin kasi na mahal ang mga cracker na snack kapag Jack and Jill ang brand at kinakain na nito ang isa. Beta, tinatanong ka. Saad ni Alpha sa kanyang kakambal. Sandali naman, kuya. Seryosong sagot nito at kumamot pa ito sa batok. Malulugi ako, kuya eh. Nagpapadyak pa ito ng paa. Humagalpak naman ng tawa si Calix sa reaksyon nito. Yan ang napapala ng mga ura-uradang nagdi-discount at di naman pala kayang panindigan. Kuya, di talaga pwede. May utang ka ba dyan, Beta? Pahayag na lamang ni Alpha sa kapatid. Talagang mag-aabuno ka pa kay Aling Suling kasi wala kang nabenta pero kumakain ka na ng paninda mo. Ginoo, lugi po talaga ako. Utal na saad ni Beta at pulang-pula ang mga mata nito. Sige, huwag ka nang mag-discount para hindi ka na umiyak. Saad ni Calix, kaya't nakita niyang namilog ang dalawang mata ng paslit at binigay na ang lahat ng paninda nito. Talaga po, Ginoo? Yeah, magkano ba lahat ng yan? Baka magbago isip ko. Hindi na niya natapos ang gustong sabihin dahil pinutol na ito ni Beta. Natakot yatang magbago ang isip niya. 800 pesos na lang po, Ginoo. Masiglang saad ni Beta sa kanya kaya napahalakhak siya. Kumuha na lang din siya ng 1,000 sa wallet niya bago iniabot sa bata. Here, and keep the change also. Sabi niya kaya't nakita niya ang tuwa sa muka ng dalawang bata.
Salamat po, Ginoo! Sabay na sagot ng dalawa at yumuko pa ang mga ito. Tanda ng paggalang sa kanya. You're welcome. Ilang taon na ba kayong dalawa? 6 na taong gulang na po. Nag-aaral ba kayo? Opo, sa susunod na pasukan may klase na po kami. Pinaghahandaan na rin po yun ng nanay namin. Si Beta naman ang sumagot kay Calix. Meron na ba kayong school materials? Wala pa po eh. Sabay na sagot ng kambal at umiling pa. Muling bumunot ng 2,000 si Calix saka binigay niya ito kay Alpha. Eto, pambili ninyo ng school materials nyo. Hala, maraming salamat po, Ginoo. Pero di na po kailangan. Tanggi nito at siya naman ang umiling. Masamang tanggihan ng grasya. Sabi niya at wala nang nagawa pa si Alpha kundi kunin ang pera ni Calix. Alis na po kami. Salamat po, Ginoo. Sabi pa nito at may kasama pang pagkaway bago nagmarcha palayo sa kanyang sasakyan. Hindi alam ni Calix pero ramdam niya ang tuwa sa kanyang dibdib, lalo na at pakiramdam niya sa 7 taon na mabigat ang dinadala niya, ngayon ay parang gumaan kahit papaano. Pinatakbo na niya ang sasakyan at nagbigay ng 3 magkakasunod na busina, dahilan upang lumingon ang 2 bata sa kanya, kaya huminto ang mga ito. Hop in, kids. Automatic na bumukas ang passenger seat dahil pinindot ni Calix ang button ng kanyang kotse na ikinamangha ng kambal. Tara na, bibilhan ko kayo ng makakain bago ko kayo ihatid sa bahay nyo. Hindi naman nagdalawang isip pa ang mga ito at sumakay na sa backseat. Wow, ang bango dito at ang lamig po, Ginoo. Meron pang laruan na eroplano. Laglag pa ngang saad ni Beta at mabilis na hinawakan nito ang laruan niya pero pinalo ng kapatid ang kamay. Anong sabi ni Nanay Beta? Huwag hawak kapag hindi sa'yo. Ay, sorry po kuya. Natuwa lang naman po ako eh. May panggasolina ba kayo dyan, kids? Hiramin ko muna sana yung tagi-1,000 nyo. Para may panggasolina tayo. Hindi na niya natapos ang gustong sabihin dahil nag-react agad ang dalawa at itinago sa likod ang kanilang mga pera. Nakita niya rin na sabay silang umiling kaya tumawa na lamang siya. I'm just kidding. Natatawang saad ni Calix at itinuro niya kung paanong magkabit ng seatbelt. How I wish na sana may nabuo rin kami ni Amber. Sobrang nagustuhan ni Calix ang ugali ng kambal. Mabait, bibo at matulungin ang mga ito sa ina. Bumili nga si Calix ng makakain ng mga ito. Gusto niya sanang kumain na muna sa mamahaling restaurant. Pero umayaw ang mga ito dahil kailangan na raw umuwi. Salamat po, Ginoo. Sabay na saad ng kambal. You're welcome, kiddos. Nakangiting tugon naman ni Calix. Ano pong pangalan niyo, Ginoo? Calix de la Paz, ang pangalan ko. Ako po si Cal Amer. At ito naman po si Kuya Caleb Azel. Akala ko Alpha at Beta ang pangalan nyo. Naguguluhang tanong ni Calix at pinaglipat-lipat ang tingin niya sa kambal na napabungis-ngis pa sa kanyang tanong. Palayaw lang po namin yun, Ginoo. Ang totoong pangalan po namin ay yung sinabi po ni Beta. Magalang namang sagot sa kanya ni Alpha kaya't napatango na lang siya. Alright, nice meeting you. Kayla Amber and Caleb Azel. Ani Calix at formal pa siyang nakipagkamay sa mga ito dahilan para kiligin ang 2 bata sa harapan niya. Kasi nakita niya ang pamumula ng mga tenga ng bulinggit. Ang lambot po ng kamay niyo, Ginoo. Ano pong work niyo? Nagpapalipad ng eroplano. Wow, isa ka pong piloto? Magkapanabay na bulalas ng 2. Oo. Ang galing naman po, Ginoo. Gusto ko rin po na maging piloto paglaki ko. Ako rin po, Ginoo.
Nakangiting sambit naman ni Alpha. Mag-aral muna kayo ng mabuti para matupad ang mga pangarap niyo. Opo, Ginoo! Inihinto ni Calix ang kanyang kotse sa tapat ng isang lumang apartment dahil iyon ang itinuro ni Alpha sa kanya. Nauna siyang bumaba upang pagbuksan ang mga ito ng pinto. Ginoo, salamat po ng marami Pasasalamat naman ni Alpha at hindi inaasahan ni Calix ang biglang pagyakap nito sa kanya. Kaya parang naistatwa siya. Bumilis na naman ang pintig ng kanyang puso. Walang anuman. Saad naman ni Calix na nakangiti pa. Lagpas na sa alauna na ng hapon, hindi pa rin umuuwi ang dalawang anak ni Amber na sina Alpha at Beta. Hindi pa kumakain ang mga ito. Ay, nasaan na ba kayo, Caleb, Gail? Bulong ni Amber at ilang beses na niyang tiningnan ang tarangkahan sa baba. Nagrerenta lang kasi sila ng apartment. Mura lamang ito dahil hindi nakatulad pa ng iba. Emerald? Tawag niya sa anak na kampanting nakaupo sa pang-isahang upuan at nanunood ng cartoon. Po, Nanay? Hanapin na kaya natin ang mga kuya mo. Kinakabahan na ako eh. Hindi naman sila umalis nang hindi nagpapaalam sa atin, anak. Okay po, Nanay. Sandali. Nanay! Boses na yon ng anak niyang lalaki. Nanay, nandito na po kami! Sigaw naman ni Beta. Sinalubong ni Amber ang dalawang bulinggit at nakahinga siya ng maluwag. Bakit ngayon lang kayo dumating ha, Alpha? Mga anak! Binalingan niya ang panganay na bitbit ang dalawang paper bag. Saan kayo nanggaling mga anak? Bakit ngayon lang kayo? Inabot ni Alpha ang mga dala nito. Anak? Ano ang mga ito? Saan niyo to kinuha? Sa amoy pa lamang alam na ni Amber kung ano ang laman ng mga ito. Nang yumuko ang mga ito ay napabuntong hininga na lamang siya at lumapit siya sa mesa para ilapag ang paper bag. Sorry, pumasok na ako. Natigilan si Amber nang marinig niya ang baritonong boses na yon. Hindi siya pwedeng magkamali dahil kilala niya ang tinig na yon kasi minsan niyang pinangarap ang nagmamay-ari ng boses. Sorry, miss. Na-traffic kasi kami. Kaya late kong naiuwi ang dalawang anak mo. Ako nang humihingi ng paumanhin sa mga bata. Huwag mo na silang pagalitan dahil wala naman silang kasalanan. Na-traffic lang talaga kami. Hindi nagsalita si Amber at lalong-lalo na ay wala siyang balak na humarap sa lalaki na pilit na niyang kinalimutan. Matagal naman na silang hiwalay kaya hindi na niya ito pakikisamahan pa. Ayos lang, salamat. Umalis ka na. Sabi ni Amber at ang lalaki naman ang hindi nakapagsalita. Hanggang sa may humawak sa kanyang balikat at pinaharap siya nito. Amber? Sambit nito sa kanyang pangalan. Tama nga siyang si Calix, ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Tinabig niya ang kamay nitong nasa balikat niya at muli niya itong tinalikuran. Naihatid mo na ang mga anak ko. Makakaalis ka na po, sir. Gusto niyang umiyak pero pinigilan lamang niya. Matatag na siya ngayon at kinalimutan na niya ang nakaraan na siyang dahilan kung bakit naghirap siya ng husto. Hindi naman kasi niya inaasahan na muli silang magkikita. Amber, ikaw yan, di ba? Alpha, Beta, Bakit po, Ginoo? pwede bang iwan niyo muna kami ng mama niyo? Kilala po ninyo ang nanay namin, Ginoo? May sakit po kasi ang nanay namin. Huwag po kayong magagalit sa kanya kasi kawawa naman po siya. Omega! Halos pagalit na sambit niya sa pangalan ng kanyang anak. Sorry po, Nanay. Pumasok na muna kayo sa kwarto niyo, Alpha, Beta. Utos pa nito, kaya marahas niya na itong binalingan. Ano pa bang ginagawa mo rito? Umalis ka na, Calix!
Nang humakbang palapit sa kanya ang lalaki, siya namang pag-atras niya. Amber, Sabi nito sa kanyang pangalan. Nang hinawakan ang siko niya, itinulak niya ito sa dibdib. Huwag mo akong hahawakan, Calix. Pwede bang umalis ka na lang? Hindi ka nababagay sa lugar na to. Hindi ito nagpatinag, bagkus hinapit siya nito sa bewang. Mariin namang napapikit si Amber nang tumama ang mukha niya sa matigas nitong dibdib at mahigpit siyang niyakap. oh gosh, Ano ba, Calix? Bitawan mo ako! Nagpumiglas pa si Amber upang makawala siya sa yakap nito, ngunit masyadong malakas ang binata. 4 na taon. 4 na taon kitang pinahanap, Amber. Dahil ang balak ko noon, 3 taon lang ako sa Amerika at babalik din ako kaagad. Wala kang binigay sa akin na assurance na babalik ka, Calix. Huwag kang umasang hihintayin kita. Ramdam ni Amber ang panginginig ng katawan niya at sa tuwing kakalas siya, humihigpit ang pagyakap nito sa kanya. Hindi siya makapaniwalang umiiyak si Calix. I'm sorry, Amber. Please, forgive me. Pakiusap, umalis ka na lang. Please, mag-usap na muna Buong puwersang itinulak niya ito sa dibdib. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Calix. Umalis ka na lang, pwede ba? Itinuro pa ni Amber ang pinto ng apartment nila. Bumuntong hininga ito at bahagyang umatras. Babalik na lang ako bukas para makapag-usap tayo, Amber. Hindi na, Calix. Okay na ako. Naka-move on na ako. Matagal na tayong tapos, di ba? Kaya huwag mo na akong guluhin pa, please. Saka siya tumalikod na sa lalaki. Nagpaalam pa si Calix sa kanya, ngunit hindi niya na ito pinansin pa at iiyak na sana siya ng 3 inosenteng pares ng mata ang nakatingin lang kay Amber. Hindi nga umalis ang mga ito. Nakita ng mga anak niya kung paano siya nag-breakdown dahil lang sa hindi inaasahan na pagkikita nila ng dating asawa. Akala ni Amber naka-move on na siya, pero akala niya lamang pala yun dahil ramdam niya kanina ang lakas ng tibok ng puso ng kanyang asawa at ganoon din siya. Nanay, bakit ka po umiiyak? Emosyonal na tanong sa kanya ni Emerald sa yumakap ito ng mahigpit. Nanay, tahan na po. Sabi naman ni Beta at pumulupot na lamang din ang maliliit na baraso nito sa kanyang leeg. Ganoon din ang ginawa ng panganay niyang anak na si Alpha. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Mahal na mahal po namin, nanay. Chorus ng 3. Aminado siyang nasaktan siya noon at umasa siyang babalik si Calix, pero umalis siyang hindi alam ang gagawin. Kahit balik-balikan pa ni Amber ang nakaraan, ng araw na iyon ay ramdam niya na pinagkaitan na siya ng pagmamahal ng tadhana. Isang bangungot yun para kay Amber dahil doon niya naramdaman na walang sino man ang gustong magparamdam sa kanya ng pagmamahal kahit pa binigay na niya ang lahat-lahat at ang pagmamahal na alam niya. Nahirapan siya noong una dahil tila ipinanganak siya na parang walang alam sa mundo, pero kinaya niya dahil wala naman siyang magiging kakampi, kundi ang kanyang sarili at ang pananampalataya niya sa Diyos mismo. Sadyang mabuti pa rin ang Diyos dahil marami siyang binigay ng mga instrumento para kahit papano matulungan ako. Para makaya ko ang laban sa buhay na binigay niya sa akin upang maging matatag ako. Lalaban para sa buhay. Kinabukasan, maagang gumising si Amber dahil sa routine niya sa pang-araw-araw nila ng mga anak niya. Nasanay na siya sa simpleng buhay na meron siya, na hindi sa marangya katulad ng buhay niya noon. Good morning, nanay ko. Masiglang bati sa kanya ni Beta at yumakap pa ito sa bewang niya. Naubo pa si Amber bago niya malambing na sinagot ang kanyang anak. Binuhat niya ito at pinaupo. Nanay, okay ka lang po.
May pag-aalalang tanong ni Beta at hinaplos pa ng maliit na kamay nito ang kanyang pisngi. Okay lang ako, anak. Sagot niya at niyakap ang malusog na anak. Aayusin lang ni nanay ang hapag at mamaya pwede mo nang gisingin ng mga kapatid mo para makakain na tayo ng almusal. Inayos pa ni Amber ang magulong buhok nito. Amber learned that there is always a consequences to her action dahil hindi naman kasi siya tanga. Sadyang pinairal lamang niya ang puso niya at ang pagmamahal sa lalaking pinangarap niya. Tama nga ang mga nasa libro. The heart is deceitful above all things. Kaya natuto na si Amber sa buhay, katulad ng huwag magpapalinlang sa pag-ibig. She learned to balance her heart and her mind dahil alam niya na hindi na pwedeng bumalik kapag sinunod ang desisyon na pipiliin. Maaga pa lamang umalis na ng bahay si Calix. Nagpunta siya sa apartment na tinutuluyan ng kanyang asawa. Hindi pa siya nakatulog kagabi dahil sa kakaisip niya kay Amber. Sa pamamagitan ng mga batang naglalako ng mga paninda nila, ay sa wakas, nahanap na rin niya ang kanyang asawa. Pinagbuksan agad siya ni Alpha ng pinto nang siya'y kumatok. Good morning, kid. Masiglang bati ni Calix. Lumuhod siya upang yakapin si Alpha, pero umatras ang bata at blanko lamang ang ekspresyon ng mukha nito. Ano pong ginagawa niyo rito, Ginoo? Seryosong tanong ni Alpha. Tumayo naman si Calix dahil hindi lamang si Alpha ang kanyang kaharap, kundi 3 na silang kanyang carbon copy. Tama, kamukha nga niya ang 3 batang anak ni Amber. Goodness, parang mapapalaban ako sa 3 kaugali ko. Bulong ni Calix at tumingala pa ito. Inaamin niyang kinakabahan siya dahil alam niyang alanganin siya at hindi pa sila maayos ng kanyang asawa. 4 ang kanyang susuyuin. Ikaw, bakit mo pinaiyak ang nanay namin ha? Kagabi? Tanong ng babaeng anak ni Amber na mewang pa ito sa kanya. May sakit ang nanay namin. Di mo siya dapat pinapaiyak. Pwede bang pumasok muna ako? Sa loob na lang tayo mag-usap, please. May dala akong breakfast para sa inyo. Masuyong sambit ni Calix. Wala ang nanay namin. Bawal kami magpapasok ng stranger. Nasaan ang mami niyo? Kumuha ng labahan. Umalis ka na, Ginoo. Alam ni Calix na si Alpha ang mas matured mag-isip sa kanilang 3 dahil nakikita niya ito. Kaya hindi siya nagdalawang isip na kausapin ito ng man-to-man. Alpha, pwede ba tayong mag-uusap? Bumuntong hininga ito bago hinawi ang mga kapatid. Pasok ka, Ginoo. Alis na ako, Beta. Ikaw na bahala rito, Sabi ni Alpha at tumalikod na ito. Kuya, saan ka pupunta? Maglalako. Kailangan kong tulungan si nanay. Sagot nito. Mabilis namang sumunod si Calix para pigilan ng bata. Alpha, sandali lang! Nakabusangot ang mukha nito nang binalingan siya. Kung si nanay po ang gusto niyong makausap, maghintay kayo doon kasamang mga kapatid ko. Ihatid mo na lang ako sa nanay mo. Pwede ba yun, Alpha? Nagsusumamong sagot pa ni Calix. Humugot ng malalim na hininga ang bata. Ang kulit niyo, parang si Omega lang. Reklamo ng bata at napangiti si Calix. Doon na po kayo sa bahay maghintay, Ginoo. Ako na pong tatawag sa nanay ko. Tumango siya at umalis na ito. Bumalik si Calix sa bahay ni Amber at naabutan niyang nakaupo na ang 2 bata. Umiinom lang ang mga ito ng tubig at 1 kapirasong tinapay ang kinakain. Hindi ba kayo kumakain? Tanong ni Calix at nilabas niya ang laman ng dala niyang paper bag. Sino ka po ba talaga? Asawa ko ng mama niyo. Literal na sinabi niya ang totoo. Halos malaglag naman mula sa kinauupuan nila ang 2. Ano po? Anong ikaw ang asawa ni nanay?
Walang asawa ang nanay Amber namin. I'm sorry. Iniwan ko noon ang mama niyo dahil sa pangarap kong maging piloto. Pinili mo ang pangarap mo at iniwan mo si nanay. Kung ganun, ba't ka pa bumalik dito? Gusto ko lang makabawi. Gusto kong bawiin ang nanay niyo. Pwede niyo ba akong tulungan? Bumaba si Beta at lumapit sa kanya. Nagulat na lamang si Calix nang lumuhod ito. No, Beta. Tumayo ka. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Ramdam ko pong mabuti kayong tao, Ginoo. At kung ikaw po'y asawa ng nanay namin, sana po'y matulungan niyo po siya. Matagal na po siyang nahihirapan at pagod na po ang katawan niya sa kakatrabaho. Lumuluhang sambit sa kanya ni Beta. Gumaya rin si Emerald sa kakambal niya. Handa pa akong pagsilbihan ka, Ginoo. Tulungan niyo lang po si nanay. Palagi po siyang sumusuka ng dugo. Kapag umuubo po siya, sinasabayan niyo ng dugo. Ginoo, magiging mabait po ako sa inyo. May sakit talaga ang nanay niyo. Gulat niyang tanong at sabay na tumango ang mga ito. Malakas na bumukas ang pinto at ang humahangos na si Alpha ang pumasok. Umiiyak ito at umaalog ang balikat. Bakas sa mukha nito ang takot at pag-aalala. Ginoo, sinugod. Sinugod daw po si nanay sa ospital. Hinimitay po siya kanina. Puntahan po natin siya, Ginoo. Umiiyak na pakiusap ni Alpha na halos lumuhod na rin. Binundol naman ng kaba sa dibdib si Calix. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Isinama niya ang triplets at pinuntahan ang malapit na ospital. Hindi naman sila nahirapan sa paghahanap at nadatnan nila sa emergency room si Amber. Hula itong malay at namumutla pa. Dok. Hinila ni Calix ang braso ng doktor. Dok, bakit po walang sumusuri sa pasyente? Hinarap naman siya ng doktor at tumingin kay Amber. Nasuri na namin siya kanina. Nilagyan lang namin ng oxygen mask dahil nahihirapan na huminga kanina ang pasyente. Hinintay lang namin ang guardian niya para pag-usapan ang cause ng pag-collapse niya. Kung ganun po, simulan niyo na po, Dok. Asawa ko po ang pasyente. Sige po, kailangan lang namin siyang kuhanan ng blood sample para itest siya. At kung maaari lang po sana, Dok, isa lang po siya sa body scan, MRI, o kung ano-ano pa pong dapat na gawin para malaman natin ang sakit niya. Sumusuka po siya ng dugo. Sumasabay yun sa ubo niya. Napatango naman ang doktor. Sumenyas ito sa mga nurse. Kinausap pa siya at agad nang kumilos din si Calix. Pagkatapos niyang bayaran ang bills, ay ililipat sa private room si Amber. Nagising si Amber na unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame. Pinasadahan niya ng tingin ang silid at parang nasa hotel lang siya dahil sa ganda nito. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita niya sa may sofa ang mga anak niya. May suwero ang kaliwa niyang pulso, kasabay niyon ang pagbukas ng pinto. Napasinghap pa siya nang pumasok si Calix. Amber, gising ka na. Sabi nito at mabilis siyang nilapitan. Nanigas ang kanyang katawan nang yakapin siya nito bigla at hinalikan sa sentido. Gising na si nanay! Sabay na sigaw ng mga bata at naguunahan pa sila sa paglapit sa kanya. Ngunit nanatiling nakatayo sa gilid ng malambot at malaking kama. Naalala ni Amber na hinimatay siya kanina habang siya ay naglalaba. Ngayon ay talagang nandito pa si Calix. Umuwi na tayo. Malamig niyang sambit at tinanggal niya ang suwero kaya may dugo na lumabas roon. Amber, wag mong gawin yan. Mabilis naman si Calix at hinawakan niya ang pulso ng asawa niya. Sumampa pa siya sa kama dahil nasa bandang kaliwa ito. Tinakpan niya ng panyo niya ang kamay ng asawa. Alpha, tumawag ka ng doktor. Sige po! Ano bang ginagawa mo, Calix? Uuwi na kami ng mga anak ko. Pilit niyang sigaw, sabay hampas sa balikat ng lalaki. May sakit ka, Amber.
Kailangan mo magstay muna dito sa ospital. Magpapagamot ka. Ayoko. Wala akong pera para sa pampapagamot na yan. Sapat na ang kinikita ko para mapakain ko ang mga anak ko araw-araw at pangbayad namin ng renta ng bahay. Kumalma ka, Amber. Ako ang magbabayad ng bills mo. Ako ang magpapagamot sa'yo. Hindi na kailangan, Calix. Huwag ka nang mag-abala pa. Hindi ako magpapagamot. Aalis na kami rito. Hindi pa tapos ang trabaho ko. No, Amber. Hindi ka aalis rito. Asawa mo ako at responsibilidad kita. Hayaan mo naman ako makabawi sa'yo. Stop working, please. Ako na. Ako nang bahala sa lahat. Pakiusap ni Calix at hinawakan niya ang pisngi nito. Tinabig lamang ang kanyang kamay. Nanay! Naiiyak namang tawag ni Omega sa mama nito. Para saan pa ba to, Calix? Bakit nagmamagandang loob ka pa sa akin? Nakalimutan mo ba kung anong ginawa ko sa'yo noon, ha? Isipin mo na lang na ito yung karma ko sa ginawa ko sa'yo noon. Hayaan mo na ako, Calix. Mukhang natupad mo naman na ang pangarap mo, di ba? Napailing si Calix at dumausdos ang luha niya. Gusto ko makabawi sa'yo, Amber. Iniwan kita noon dahil naging selfish ako. Kaya nga, wag mo na akong pag-aksayan pa ng oras, Calix. No, Amber. Ayoko. May sakit ka. At kung di ka magpapagamot ay pwede kang mamatay. Nauubusan ka na ng dugo, Amber, sa kakasuka mo. Lahat naman tayo ay namamatay, Calix. Walang permanente sa mundo. Kung ito ang nakatakda para sa akin, sige, tatanggapin ko. Amber, paano mo nasasabi yan? Paano mo nasasabing mga yan? Kung alam mong may anak ka na sa'yo umaasa. Naiiyak na niyang tanong. Tumutulo na rin ang mga luha nito. Total nariyan ka naman na. Isama mo na lang ang mga anak ko. Mga anak mo naman sila kaya sige na. Ikaw na ang bahala sa kanila. Alam kong mabibigyan mo sila ng magandang buhay, Calix. Todo iling si Calix dahil hindi niya yon tatanggapin. Ayoko, Amber. Kailangan ka rin nila, please. Ipagamot na muna natin ang pulmonya mo bago pa man lumala ang sakit mo. Please, Amber. Kung mahal mo ang mga bata, lumaban ka naman para sa kanila. Hindi ko sila kayang alagaan nang wala ka. Si Amber naman, napatingin na lang siya sa triplets na umiiyak na. Naroon na rin ang doktor na tinawag ni Alpha. Hindi pa naman huli ang lahat, Amber. Pwede ba tayong magsimula? Pero matagal na tayong tapos, Calix. No, hindi pa. Umalis lang ako noon at hindi ibig sabihin nun. Tapos na ang lahat sa atin, Amber. Total naman pinikot mo na ako noon, di ba? Panindigan mo na. At kusa akong magpapaalipin sa'yo. Napahagulgol na lamang si Amber sa sinabi ni Calix. Hindi niya lubos sa kalain na ganito pa rin ang mangyayari. Tunay na mabuti ang Diyos at pantay-pantay ang kanyang pagmamahal. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Basta't palagi mo lang siyang inaalala at tinatawag sa mga dasal mo. Ibinalik ng nurse ang suwero sa pulso ng kanyang asawa at naging kalmado na rin ito. Amber, pwede ko bang iuwi na muna ang mga bata? Aalagaan sila ng kasambahay na pinagkakatiwalaan namin. Tinitigan pa siya ni Amber. Sana lang hindi ito mag-isip ng kung ano. Magpakilala ka na muna sa kanila dahil hindi sila sasama sa iyo. Alpha, Beta, Emerald. Tawag niya sa mga bata. Lumapit ang mga ito sa kanya. Sinabi ko na sa inyo na asawa ko ang mama niyo. Ako ang daddy niyo. Saglit na tinitigan ng triplets si Calix. Hindi niya na tuloy alam ang gagawin kung bakit wala man lang reaksyon ang mga ito. Caleb, Kale at Emerald, ano pa ang ginagawa niyo? Hindi niyo man lang ba babatiin ang tatay niyo? Kahit papaano, gumaan ang dibdib ni Calix. Unang lumapit ay ang panganay nilang si Alpha. Humawak ito sa kamay ni Calix at nagmano. Sumunod na rin ang dalawa pa. Kamusta po, tatay? Nahihiyang bati ni Alpha sa kanya. Napangiti siya at hinila niya ang maliit nitong kamay.
Daddy, yun ang itawag niyo sa akin, mga anak. Malumanay niyang sambit. Niyakap niya ang mga ito at dinumog rin siya nina Beta at Omega. Naluluha si Calix dahil sa labis na kasiyahan. Hindi niya akalain na naiwan ang kanyang asawa na buntis na rin sa mga panahon na yun. Pero ito rin yata ang kapalaran nilang mag-asawa. Daddy, pwede po bang dito muna kami matutulog mamayang gabi? Pakiusap ni Emerald na inilingan naman ni Calix. Hindi kayo pwedeng matulog rito, anak. May sakit ang mama niyo. Sa bahay na lang tayo. Pwede ba? Malambing niyang tanong. Hinaplos pa niya ang pisngi nito. Napapangiti siya dahil mana ito sa kanyang asawa. Maganda. Saang bahay mo sila dadalhin, Calix? Doon sa dati nating bahay. Ibinenta ko na yun, Calix. Oo, pero nabawi pa rin yung number. Nasabi na rin sa akin ni mama na Hindi niya na kaya pang tapusin ang sasabihin niya dahil sisisihin pa rin niya ang kanyang sarili. basta doon na muna kayo sa bahay natin. Okay, Omega? Emerald po ang pangalan ko, Daddy. Nickname ko lang po ang Omega. Alam ko, anak. Hinalikan ni Calix ang noo ng anak niyang babae. Hindi rin nagtagal, dumating na ang sundo ng triplets. Nagpaalam pa ang mga ito kay Amber hanggang sa sila na ang naiwan. Nagpaluto si Calix ng makakain nila sa bahay niya at ngayon inaasikaso na rin niya ang kanyang asawa. Kumain ka na, Calix. Doon ka sa may sofa, baka mahawaan ka ng sakit ko. Uwi ka ni Amber at doon lamang naalala ni Calix na kailangan niya ring ipa-check up ang kanilang mga anak kung hindi rin ba sila infected sa sakit ni Amber. Ayos lang ba sa'yo kung ipa-check up ko na rin ang mga anak natin? Tinitigan pa siya nito. Kinakabahan na naman siya. Gawin mo ang gusto mo, Calix. Ikaw ang bahala. Sagot nito at nagsimula na rin kumain. Sumunod naman siya sa inuutos nito. Ilang oras ang nakalipas, nakatulog na rin si Amber. Pinagmasdan pa ni Calix ang maamong mukha nito. Malayong-malayo na ang postura nito sa dati. Halata ang pagkapayat na lumalabas na rin ang collarbone. Maputla rin ito at nang hawakan ni Calix ang kanang kamay nito, magaspang na. Ang kamay na ito na 3 buhay mismo ang itinaguyod sa loob ng 7 taon. Kamay ng isang inang nagsasakripisyo. Babawi ako sa'yo, Amber. Pangako, aayusin ko ang lahat. Bulong niya at magaan na halik ang iginawad niya sa asawa niya. Kinabukasan ay nagulat si Amber nang muling bumisita ang kaniyang mga anak. Magaganda ang mga damit nila, malayo ang kanilang itsura sa tila basahang kasuotan nila noon. Naka-face mask din ang mga ito at higit na napansin ni Amber ay si Emerald, naka-headband ito. Mami! Tawag nito sa kanya at nagulat pa siya. Isang gabi lamang niyang hindi nakasama ang mga anak niya ay parang ang sosyal na agad ng mga ito. Anak mayaman nga talaga, mabilis nakapag-adjust. 3 nani rin ang kasama. Ang ganda mo naman, anak ko. Muntik ka nang hindi makilala ni nanay. Naluluhang sambit ni Amber. Ang dami pong toys sa bahay ni Daddy na, Mami. Nakangiting sambit nito. Sunod na pinagmasdan ni Amber ay sina Alpha at Beta. Hindi na mukhang marungis ang baby boys ni nanay, oh. Clean cut na rin ang buhok niyo. Opo, Nanay. Kuya Alpha, Mami raw pong itawag natin, sabi ni Daddy. Pagtatama ni Emerald sa kuya nito. Nanay, hala, ikaw rin, Kuya Beta. Oo na, Mami. Pogi na po ba ako katulad ni Daddy? Naglalambing na tanong ni Beta na ikinatawa naman ni Amber. Kahit mukha ka pang madungis noon ay pogi ka na, anak. Nasaan nga pala ang daddy niyo? Tanong niya dahil kanina, iba ang nagbabantay sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok roon si Calix. Ayan na po ang Daddy. Bakit? May nangyari ba sa mami niyo? Wala po, Daddy. Hanap ka lang po niya.
Napailing si Amber, samantalang si Calix ay napangisi lamang. Ngunit bumalik sa pagkaseryoso ang mukha nito nang balingan siya. Doon na muna kayo sa sofa, mga anak. Manood muna kayo ng TV. Ani Calix at agad namang sumunod ang mga ito. Natapos ang check-up nila, Amber. Nakuhanan na rin sila ng blood test at negative naman ang resulta. Healthy naman ang mga triplets natin, lalo na si Emerald. Bumili pa ako ng vitamins para sa dalawa, ayon sa sinabi ng doktor. Napatingin si Amber sa anak nilang babae. Alagang-alaga namin si Emerald. Kahit sa bahay, hindi ko yan pinapayagang tumulong sa akin sa paglalaba. Alam ko rin namang naglalako ng mga paninda sina Alpha at Beta. Kahit gustong sumama ni Emerald, hindi siya pinapayagan ng mga kuya niya. Isa pa, wala raw akong kasama sa bahay. Pero kapag naglalaba ako sa ibang bahay, kasama ko naman siya. Inalagaan mo sila ng maayos, Amber. Tinuruan mo ng magandang asal ang mga anak natin. At higit sa lahat, mahal ka nila. Kaya sana, magpagamot ka para gumaling ka. May lambing na sabi ni Calix. At ginagap ang kamay niya. Ayos na akong makita silang masaya, Calix. Hindi sila magiging masaya pag nawala ka. Aayusin natin ang pamilya natin, Amber. Huwag mong hayaan na lumaki sila na hindi buo ang pamilya natin. Kaya mo bang makitang mawala ang mga ngiti nila sa labi? Napailing na lamang si Amber at tumutulo na ang luha niya. Magsasalita pa lamang sana siya nang inuubo na naman siya. Sa puntong yun ay nakita ni Calix ang dugong nasa kanyang kamay. Mabilis itong humugot ng panyo sa bulsa ng pantalon at unang pinunasan ang gilid ng kanyang labi bago ang kanyang kamay. Mommy! Mommy! Tawag ng triplets sa ina. Ayos lang si Mommy. Sa labas muna kayo mga anak. Ilang beses hinagod ni Calix ang likuran ni Amber. Ramdam niyang nahihirapan na naman itong huminga kaya pinindot niya ang emergency button. Maya-maya ay pumasok na ang doktor. Nilagyan agad ni ito ng oxygen mask. Ilang minuto ang nakalipas, kumalma rin naman ito at nakatulog ng muli. Kabadong-kabado si Calix. Ayaw niyang makitang nasa ganoong kalagayan ang kanyang asawa. Ngunit umaasa pa rin naman siya na gagaling din ito. Nananaginip si Amber. Bumalik ang kanyang alaala ng nakaraan. Nagsimula ng pikutin niya si Calix na iniwan din siya sa huli at kasunod ng pagpapalayas sa kanya ng ina nito. Inakala niyang katapusan na niya, subalit 3 munting anghel ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy sa buhay. Nagising siya na umiiyak at nagulat si Calix doon. Amber! Lalaban ako, Calix. Magpapagamot na ako. Gusto ko pang makasama ng matagal ang mga anak natin. Sa sinabi ni Amber, napangiti ang kanyang asawa. Matuling lumipas ang mga araw. Patuloy pa rin ang pagpapagamot ni Amber hanggang sa unti-unti na siyang gumagaling. Nag-iimpake na ng mga gamit niya si Calix dahil madi-discharge na siya ngayong araw. Tara na. Baka kanina pa naghihintay sa atin yung mga bata. Isinukbit nito ang bag niya sa balikat nito at naglahad pa ng kamay. Tinanggap naman iyon ni Amber. May suot pa siyang face mask dahil hindi siya pwedeng makalanghap ng kung ano habang bumabiyahe sila. Pinagsiklop pa ni Amber ang mga daliri nila at nagsimula na rin silang maglakad palabas ng kanyang private room. Nang makarating sila sa dati nilang bahay, hindi napigilan ni Amber ang mapaluha. Dahil heto na, bumalik na nga siya sa kanilang bahay. Welcome home, Amber. Malambing na usal ni Calix, saka hinalikan pa siya sa kanyang sentido. Ngumiti lang siya, pinunasan ng asawa niya ang luha na tumulo sa kanyang pisngi at tuluyan na silang pumasok sa loob ng mansyon. Welcome home, Mommy! Maligayang salubong ng mga bulinggit sa kanya. May konfeti pa talaga ang mga ito at pinaghandaan ang pagbabalik niya rito. Wow, salamat! Nakangiting sambit niya at nakaalalay pa sa kanya si Calix. Tinanggal na niya ang face mask niya, ngunit nang makita niya ang ina ng asawa niya,
agad siyang kinabahan. Amber, iha. Malambing na sambit nito sa kanyang pangalan at napatingin si Amber kay Calix. Nang dumistansya ito sa kanya. Hinawakan niya ang braso nito pero maingat lang iyong tinanggal. Nanigas ang katawan ni Amber nang niyakap siya ng mami ni Calix. Pasensya ka na sa ginawa ko noon sa iyo, iha. Sana ay mapatawad mo ako at sana ay pwede pa tayong makapagsimula ulit. Tiningnan ni Amber ang mga taong nasa kanyang paligid. Naroon din ang mga kasambahay na hindi niya kilala. Ang mga anak niya na nakangiti habang pinapanood siya na yakap ang lola ng mga ito. Si Calix na tumango lamang. Pagpapatawad at pagkalimot ay hindi madali, pero kailangan para sa iyong kapayapaan at kaligayahan. Iyon ang pipiliin ni Amber. Hindi na po natin kailangan pang pag-usapan ang pagkakamali natin noon. Pinapatawad na po kita. Sambit ni Amber at naramdaman niya ang pag-alog ng balikat nito. Ipinagpatuloy na rin nila ang pag-welcome party para sa kanya. Gusto mo na bang magpahinga, Amber? Ihatid na kita sa kwarto natin. Ha? Kwarto natin? Di ba binigyan mo na rin ako ng pangalawang pagkakataon, Amber? Oo. Sagot niya, nag-iwas pa siya ng tingin at napanguso na lamang. Ang mga bata, Alpha, Beta, Omega. tawag ni Calix sa triplets. Nakikipagkwentuhan na sila sa kanilang ina. Mama, dito na po ba kayo magpapalipas ng gabi? Uuwi din ako agad, anak. Sagot ng kanyang ina na si Doña Rafaela. 18 years old pa lamang noon si Calix nang mamatay ang kanyang ama sa car accident. Kaya't ang ina na lamang niya ang kasama niya. May sariling negosyo rin ito at talagang galing sila sa mayamang angkan. Ipapahatid na lang po kita, Mama. Kasama ko naman ang family driver natin, Calix. O siya, uuwi na ako mga apo. Paalam nito at yumuko pa upang humalik sa pisngi ng mga apo. Bye po, Lola. Ingat po kayo. Halos magkakasabay na pagpapaalam ng mga bata. Matapos na yon, naiwan naman ang mga kasambahay nila upang maglinis ng living room. Umakyat na rin sila sa second floor kung saan ang kanilang mga silid. 3-story house lang ito, pero malaki pa rin ang kanilang mansyon. Ito po ay kwarto ko, Mami. Bulalas ni Alpha at tinuro ang isang pinto. Kasama mo dyan si Beta, anak? Hindi po. Iba po silid ni Beta, Mami. Itinuro ni Alpha ang isang pinto. Napatangu-tangu naman si Amber at siya ang nagbukas nito. Sinuri niya ang mga gamit sa loob. Halos malaglag ang kanyang panga sa nakikita. Dahil halos 7 taon din na naging mahirap ang buhay ni Amber at hindi siya agad nasanay. Ang dami namang laruan dito, anak. Kompleto ang mga gamit mo. Namamanghang komento ni Amber. Umakbay pa sa kanya ang kanyang asawa. Gusto kong ibigay sa kanila ang gusto nila, Amber. Spoiled. Komento na lamang ni Amber sa kasunod nilang tiningnan ay ang kwarto pa ng dalawa. Siyempre, nagpaiwan na rin ang triplets para magpahinga na nga sila. Samantala, nagtungo naman sila sa kwarto nilang mag-asawa. Pero akala nga ni Amber, sila lamang ni Calix ang matutulog sa kanilang kwarto. Pero sumunod naman ang 3 sa kanila na nakapagpalit na rin ng damit pambahay. Namiss ka po namin, Mami, kaya tabi po muna tayo matulog sa kama niyo ni Daddy, ha? Saka lumundag pa sa kama ang triplets. Simula noon, nabuo na nga ang pamilya nila. At kahit papaano, naging maganda rin ang samahan ng mag-asawang sina Calix at Amber. Nabigyan pa rin sila ng pangalawang pagkakataon upang maiparamdam ang kanilang pagmamahalan. Isang araw ay naisipan na lamang ni Amber na salubungin ang asawa niyang si Calix sa airport. Iyon kasi ang araw na uuwi ito sa kanila.
Sa waiting arrival sila mismo naghintay. Excited na rin ang tatlong bata dahil ilang araw din nilang hindi nakita ang kanilang daddy. Ayun na po si Daddy! Sigaw ni Beta. Nakita na nga nila ang kanina pa nilang hinihintay. May hila-hila itong maleta. Daddy! Masayang sigaw ni Emerald at hindi na pinansin ang maraming tao sa kanilang paligid. Napangiti si Calix nang makita niya ang kanyang pamilya. Lumuhod siya agad upang salubungin ang nag-iisa niyang prinsesa. I miss you po, Daddy! Sabi pa nito na ikinangiti na lamang din ni Calix. I miss you too, anak. Wow, akala ko ako pa ang susurpresa sa inyo. Bumungis-ngis lamang ang anak nila at sunod niyang niyakap ay ang dalawa pang kamukha niya. Lumapit na rin si Calix sa kanyang asawa na nanatiling nakangiti lamang ito at nang makalapit rito, hinalikan niya agad sa mga labi. Nakarinig sila ng pagtili na mula kay Emerald. Kumusta ang flight, Calix? Tanong ni Amber. Yumakap pa ito sa bewang niya. Ayos lang. Mayroon ba kayong gustong puntahan? Pagod ka. Sa bahay na lang tayo. Magpahinga ka ron. Tapos, ipaghahanda kita ng paborito mong hapunan. Nagtaas baba pa ang kilay nito na ikinatawa niya. Pabirong pinisil ni Calix ang pisngi ng pinakamamahal niyang asawa. Sige, tara. Umuwi na tayo. Pinagpahinga siya ng asawa niya pagdating sa kanilang bahay. Pero may plano talaga si Calix. Noong isang araw pa niyang inaayos ang entertainment room nila dahil balak niyang mag-propose ng kasal kay Amber. Oo, gusto niyang muling pakasalan ang babaeng mahal niya. Na hindi lang siya napipilitan lamang na ikakasal siya kay Amber dahil iyon ang kagustuhan ng puso niya. Daddy, tapos na po! Sigaw ni Beta. Ako na rin pong tatawag kay Mami! Excited namang pagpresenta ni Emerald. Tumango lamang si Calix at tiningnan ang mga bulaklak, balloons at mga banner na may nakasulat na "Will you marry me?" Si Amber naman, isa-isa na niyang inutusan ang mga kasambahay nila para dalihin ang mga iniluto niya sa entertainment room. Doon daw kasi gusto ng asawa niya na kumain sila ng dinner. Parang napapreno pa nga ang anak niyang si Emerald nang siya'y makita. Here you are, Mom! Gutom na po kami, Oh, siya anak, tara na. Tara na. Pagpasok nila roon, madilim ang paligid. Hala, akala ko ba nandito ang daddy at mga kuya mo, anak? Napasinghap si Amber nang lumiwanag naman pero namangha siya sa kanyang nakikita ngayon. Isang magandang tugtugan ang narinig niya at sa gitna niyon si Calix. Naguguluhan man si Amber ay naglakad naman siya kasama ang kanyang anak. Nang mabasa niya ang nasa banner, napatutup siya sa kanyang bibig. Kaya't napahinto na rin siya sa gitna ng malawak na kwartong yon. Dahan-dahan nang lumapit si Calix, nakangiti ito at kumikislap ang malawak na kwartong yon. Nakangiti ito at kumikislap ang mga mata. Amber, alam kong hindi maganda ang simula natin noon. Sa pilitan lang ang mga nangyari. Pero ngayon, gusto kong maranasan mo rin ang ganitong pagkakataon. Panimula ni Calix, bago pa makapagsalita si Amber naman, lumuhod na siya sa harapan ng babae. Calix, Mali ang desisyon na pinili natin noon. Pero ngayon, pwede nating simulan sa magandang alaala. Amber Laveste, pwede ba kitang pakasalan ulit? This time ay pareho nating kagustuhan na mahal natin ang isa't isa. Kaya tayo muling magpapakasal. Pakakasalan mo ba ulit ako? ilang beses na tumango si Amber, sabay bigay ng kamay niya rito. Oo naman, magpapakasal uli ako sa'yo, Calix. Mahal kita eh. Simula noon, hanggang ngayon.
Mabilis na sinuot ni Calix ang singsing sa kanyang daliri. Hinalikan pa iyon bago siya niyakap. Padampi-dampi lang ang labi nito sa noo at pisngi niya. Si Amber naman ay naiiyak sa sobrang saya. Noon, one-sided love lang talaga. Pero ngayon, ito na mismo ang umalok sa kanya ng kasal. Tunay nga na kapag sa'yo inilaan ang taong pinangarap mo, mahirap man sa umpisa pero kalaunan, pagbibigyan ka naman ng tadhana. Mahal kita, Amber. Mahal na mahal. Madamdaming sambit nito. Mahal din kita, Calix. Tugon naman ni Amber. Ang malakas na sigawan ng triplets at palakpakan ang siyang narinig nilang dalawa. Lumipas ang ilang taon, nalagay na sa tahimik na buhay ang kanilang pamilya at hindi na nagbabanat buto pa si Amber dahil nga piloto ang kanyang asawa. Marami na ring natutunan si Amber na hindi dapat minamadali ang lahat at huwag magpadalos-dalos. Kailangan alam mo ang kahihinatnan sa desisyong iyong pinili. Ang Diyos ay maawain, basta ba hindi mo siya makakalimutan at ibibigay niya ang isang buhay na ikakasaya mo. Wakas.